Alright mga amigos, ayon sa ating trusted source na si Salvador Rodriguez ng ESPN Mexico, rematch ni na Gervonta Tank Davis at Isaac Pitbull Cruz niluluto para sa buwan ng Hunyo. At ang co-main event ay ang naibalita natin kagabi na bakbakang Lamont Roach Jr. at William Cameron Cepeda para sa bakanteng WBC lightweight title. Pero ang hindi pa malinaw sa balita ay kung sa lightweight ba gaganapin ang bakbakang Pitbull at Tank or sa 140-pound division na. Kapag sa lightweight walang titulong nakataya dahil hindi na po WBA champ si Tank Davis, natanggalan na siya ng titulo kamakailan. Pero kung sa 140 pounds gaganapin ang bakbakan, ito ay magiging para sa WBC interim title ni Pitbull. Anyway, sa iba pang balita ay binulgar ni Matchroom promoter Eddie Hearn ang tatlong world title fights na inatrasan ni Conor Benn at pinagpalit sa pera. Ayon kay Hearn, ang unang world title fight na tinanggihan ni Conor Benn ay ang paikipagtuos sana kay IBF World Welterweight Champion Louis Croker. May kartadang 22-0 with 11 knockouts. At ang ikalawang world title fight naman na tinanggihan ni Conor Benn ay ang paikipagtuos naman sana kay IBF World Super Welterweight Champion Josh Kelly, ang boksingerong gumiba sa bugiman ng dibisyon na si Bakram Murtazaliev. At ang ikatlong world title fight naman na tinanggihan ni Conor Benn ay ang paikipagsagupaan sana kay WBA World Welterweight Champion Rolando Rolly Romero. Pero lahat nga daw po ng oportunidad na yan ay sinayang ni Benn at sa halip mas nasilaw ito sa $15 million na offer ng Super Boxing para labanan si Regis Prograis, isang laban na walang public demand at walang titulong nakataya. Ni hindi nga daw po nabagabag itong si Conor Benn nang sabihin sa kanya ni Eddie Hearn na imagine becoming a world champion like your dad became world champion. Sa kabilang banda, newly crowned WBC World Featherweight Champion Bruce "Shushu" Carrington tinira si The Monster Naoya Inoue. Sinabing hindi daw maituturing star si The Monster Naoya Inoue kung hindi ito magiging star mismo sa Amerika. Kaya kung gusto niya talagang maging star, kinakailangan niyang dumayo sa New York City. Pero napagtawanan nga po ang WBC Featherweight Champion sa kanyang naging komento kay The Monster. Sinabi ng ilang mga netizens na hindi na Amerika ang sukatan ngayon ng pagiging sikat dahil tapos na ang 90s era. Isang halimbawa nga daw po niya mga amigos, tingnan natin ang followers ng mga NBA superstars like James Harden and Stephen Curry na kahit pagsama-samahin nga po ang kanilang followers ay hindi pa aabot sa dami ng followers ng isang cricket player na si Virat Kohli. Si James Harden ay may 12.1 million followers lamang sa Instagram, habang si Stephen Curry naman ay mayroong 58.3 million followers. Pero si Virat Kohli nga po ay may 274 million followers. Isang patunay na hindi Amerika ang sukatan ng pagiging star. Isa pang sampal sa pagmumukha ni Shushu Carrington ay ang kinita ni The Monster Inoue, dahil ang level nga po ng kitaan ni Inoue ay kalebel ni na Terence Crawford at Jake Paul. Isang patunay na hindi kinakailangan ni Inoue ang Amerika para ma-reach ang kitaan at kasikatan ng mga sikat na boksingero sa Amerika tulad ni na Crawford at Jake Paul. Pero sa aking opinion, para malaman na hindi sikat ang isang boksingero, basta hindi ka kinukumbida ni Turkey sa mga The Ring events at Riyadh season, ibig sabihin hindi ka sikat.